Maaga pa lamang ay gising na si Glidel Rivo, anak ni Mang Ricardo na matagal nang nagtatricycle sa kanilang baryo. Sanay na siya sa ganitong buhay, simpleng gising bago sumikat ang araw. Tutulong sa kanyang ama sa paghahanda ng tricycle at pagkatapos ay diretso sa palengke upang magtinda ng gulay na kinukuha nila mula sa mga suki nilang magsasaka. Sa murang edad ay natutunan na ni Glidel ang halaga ng bawat sentimo. Dahil batid niyang hindi biro ang magpatakbo ng buhay kung ang ama lamang ang naghahanap buhay. Ang ina naman niya ay matagal nang pumanaw, kaya't silang dalawa na lang ng ama ang magkasama sa araw-araw. Magaan ang loob ni Glidel sa pagtitinda sa palengke. Kahit hindi kalakihan ang kita, masarap sa pakiramdam na may naiaambag siya sa kanilang kabuhayan. Kilala siya bilang masayahing dalaga, may ngiti lagi sa labi, kahit gaano kahirap ang araw. Maraming bumibili sa kanya, hindi lang dahil sa tinda nilang gulay, kundi dahil magaan siyang kausap. Ngunit sa kabila nito, minsan ay nararamdaman niya ring parang hindi sapat ang lahat ng kanyang ginagawa. Lalo na tuwing makikita niya ang ibang kabataan na nakakapag-aral sa magagandang unibersidad sa Maynila. Samantalang siya ay nangangarap pa lamang. Isang araw, habang abala si Mang Ricardo sa pagmaneho ng kanyang tricycle, may isang mamahaling sasakyan ang bigla na lang tumirik sa kalsada malapit sa terminal. Nakaitim na kotse iyon, makintab at halatang imported. Bumaba ang isang lalaki na nakaputing long sleeves, may mamahaling relo at halatang hindi sanay sa init ng araw. Nagikot ito at mukhang inis na inis habang nakikipag-usap sa kanyang driver na walang magawa dahil bigla na lang namatay ang makina ng kotse. Nasa gilid lamang si Mang Ricardo at hindi napigilang lumapit. "Sir, baka gusto niyo po munang sumakay sa tricycle ko para makarating kayo sa pupuntahan niyo?" Magalang na alok ni Mang Ricardo. Sandaling natawa ang driver. Ngunit ang lalaking nakaputing long sleeves ay tila walang pagpipilian. Tiningnan niya ang kanyang relo, halatang nagmamadali. "Fine," malamig niyang sagot at sumakay na rin sa tricycle. Hindi inasahan ni Glidel na makikita ang eksenang iyon. Papunta na sana siya sa palengke, dala ang basket ng paninda nang masilayan ang ama niyang may sakay na kakaiba. Sa unang tingin pa lang ay alam niyang hindi basta-basta ang taong iyon. Ang lalaking iyon ay si Bernard Ramos, kilalang CEO ng Ramos Corporation, isang kumpanyang nagmamay-ari ng mga mall at iba't ibang negosyo sa bansa. Sa media ay kilala siyang istrikto at seryoso. Bihirang ngumiti at higit sa lahat, bilyonaryo. Sa araw na iyon, hindi niya akalaing makakasakay siya sa isang tricycle. Lalo pa sa isang baryong malayo sa mundo na kinagisnan niya. Habang bumibiyahe, hindi niya maiwasang mapansin ang simpleng paligid, ang mga taong abala sa kani-kanilang kabuhayan at ang mainit na hanging pumapasok sa tricycle. Hindi siya sanay sa ganitong karanasan, ngunit sa loob-loob niya ay tila may kakaibang pakiramdam itong dala. Nang makababa si Bernard sa lugar na pupuntahan niya, agad siyang nagbigay ng malaking bayad kay Mang Ricardo. "Hindi ito tinanggap ng matanda ng buo. Sobra po ito, sir. Barya lang po ang bayad sa tricycle." Mahina, ngunit matatag na sabi ni Mang Ricardo. Napatingin si Bernard, medyo nabigla. Sa mundong kanyang kinagisnan, walang tumatanggi sa pera. Ngunit narito ang isang matandang tricycle driver na mas pinili ang tama kaysa sa sobra. Ibinulsa na lamang ni Bernard ang sukli at umalis. Ngunit nanatili sa isip niya ang karanasang yon. Kinagabihan, ikinuwento ni Mang Ricardo kay Glidel ang nangyari. "Alam mo ba, anak, ang nasakay ko kanina, CEO daw ng malaking kumpanya, Ramos ang apelyido. Porma, hindi mo aakalaing makakasakay sa tricycle natin." Napangiti si Glidel, sabay sagot, "Siguro dahil wala siyang choice, pa. Pero at least nakatulong ka." Hindi na iyon binigyang halaga ni Glidel. Akala niya'y isa lang itong kakaibang pangyayari na lilipas din. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ilang araw ang lumipas, muling nagpakita si Bernard sa palengke. Kasama ang ilang tauhan. Tila may tinitingnan silang lugar para sa isang proyekto.
Doon sila muling nagkaharap ni Glidel na abala sa pagtitinda ng gulay. Napansin agad ni Glidel ang titig ng binata. Seryoso ngunit may halong pagtataka. Lumapit ito at bumili ng ilang gulay, bagay na ikinagulat ni Glidel at ng mga suki niyang nakamasid. Magkano ang kilo ng kamatis? Tanong ni Bernard, na para bang hindi niya alam ang presyo ng simpleng paninda. Nagulat si Glidel, ngunit sinagot pa rin ng magalang. 20 piso po kada kilo. Tahimik nang umiti si Bernard at nag-abot ng pera. Nang umalis siya, napansin ni Glidel na sobra-sobra ang ibinayad nitong 50. Ngunit nang iaabot niya ang sukli, mabilis itong tumalikod. Mula noon ay tila hindi na natapos ang kakaibang koneksyon na nagsimula sa isang simpleng pagsakay sa tricycle. Para kay Glidel, isa lang itong mamahaling estranghero na napadpad sa buhay nila. Para naman kay Bernard, ito'y unang pagkakakilala sa isang mundong malayo sa kinagisnan niyang luho at yaman. At sa simpleng palitan ng tingin at ngiti, nagsimula ang kwento ng dalawang taong magkaibang mundo, ngunit itatali ng iisang damdamin. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa bilyonaryong sakay ng tricycle ni Mang Ricardo. Sa umpisa ay kwento-kwento lang ng ilang nakakita, pero nang mapatunayan ng iba na si Bernard Ramos nga ang nakita nilang bumibili ng gulay kay Glidel, lalong naging mainit ang usapan. Ang mga tindera sa palengke ay hindi mapigilan ang bulungan tuwing dadaan si Glidel, at minsan pa nga'y pabirong tinutukso siya bilang asawa ng mayaman. Bagamat napapangiti si Glidel, alam niyang biro lamang iyon at malayo sa katotohanan. Sa isip niya, wala namang saysay na isipin iyon dahil magkaibang-magkaiba ang mundo nila. Ngunit kay Bernard, iba ang dating. Pagbalik niya sa Maynila, hindi niya makalimutan ang simpleng mukha ni Glidel. Sanay na siyang makakita ng mga babaeng nakadamit ng mamahalin, mga kumikilos na parang galing sa alta sosyedad. Ngunit kakaiba ang nakita niya kay Glidel. Mayroon itong likas na dignidad. Kahit pawisan habang nagbubuhat ng gulay at sumasagot ng may paggalang sa mga bumibili. Lalo siyang nagulat nang maisip na ganoon din ang nakita niya kay Mang Ricardo. Isang taong tumanggi sa sobrang bayad at nanindigan sa tama. Ang 2 taong iyon ay nag-iwan ng marka sa isip ni Bernard. Isang linggo ang lumipas bago muling bumalik si Bernard sa baryo. Dahil sa plano ng kumpanya nilang magtayo ng bagong grocery chain, kailangan nilang silipin ang lugar na malapit sa palengke. Sa pagkakataong iyon, hindi na aksidente ang pagkikita nila ni Glidel, kundi sadyang pagkakataon. Habang sinusuri ng kanyang mga tauhan ang paligid, muli niyang napansin si Glidel na nag-aayos ng mga talong at ampalaya sa kanyang mesa. Nilapitan niya ito at muling bumili. Dahilan para mapansin na naman ng mga kapwa tindera ang kanilang palitan ng tingin. Magkano ang kilo ng talong? Tanong ni Bernard. Tila nais lang magsimula ng usapan. 25 po, mabilis na sagot ni Glidel, sabay abot ng supot. Nagbayad si Bernard ng 100 at gaya ng dati, nagmamadali siyang umalis nang hindi kinukuha ang sukli. Tumakbo si Glidel at tinawag siya. Sir, sobra po ang bayad nyo. Napalingon si Bernard at ngumiti ng bahagya. Sa'yo na ang sukli, hindi naman ako madalas bumili dito. Isipin mo na lang na dagdag puhunan. Naiwan si Glidel na nakatulala, hindi alam kung matutuwa o maiilang. Habang mas lumalalim ang presensya ni Bernard sa lugar, mas dumadami rin ang mga nakakakita sa kanilang dalawa. Ang mga kababaryo ay halo-halong reaksyon ang ipinapakita. Mayroong natutuwa, may naiinggit, at may mangmanghamak. Hindi bagay si Glidel sa ganyan. CEO yun, bilyonaryo. Baka niloloko lang siya. Bulong ng isang tindera sa kapwa niya. Narinig iyon ni Glidel minsan, ngunit pinili niyang huwag patulan. Ang alam niya, walang masama sa pagiging magkaibigan nila ni Bernard. Sa kabilang banda, sa opisina naman ni Bernard, hindi nakaligtas sa usapan ang kanyang madalas na pagkawala tuwing weekend. Ang ilan sa kanyang board members ay nagtaka
kung bakit napapadalas siya sa probinsya. Hindi natin pwedeng aksayahin ang oras mo sa mga bagay na hindi naman para sa kumpanya. Seryosong wika ng isa sa kanila. Ngunit hindi na pinansin ni Bernard ang mga puna. Ang totoo, naramdaman niyang mas kumpleto siya kapag nakikita ang simpleng buhay sa baryo, lalo na tuwing nakakasalamuha si Gladel. Isang hapon, habang pauwi na si Mang Ricardo galing pasada, nadatnan niya si Bernard na nakaupo sa gilid ng tindahan ni Gladel. Magalang naman itong bumati. Mang Ricardo, salamat sa pagsakay sa akin noon. Kung hindi dahil sa inyo, baka nahuli ako sa meeting. Ngumiti si Mang Ricardo at umiling. Wala yon, sir. Trabaho lang naman namin iyon, pero hindi ko akalaing bumabalik pa kayo dito. Tumawa si Bernard ng bahagya. Siguro dahil masarap din minsan ang lumayo sa ingay ng syudad. Doon nagsimula ang unti-unting pagtanggap ni Mang Ricardo kay Bernard. Nakikita niyang kahit bilyonaryo ito, may galang pa rin at hindi nagmamalaki sa kanila. Ngunit sa puso ng isang ama, may kaunting pangamba. Alam niyang mahirap para sa isang tulad ni Gladel na makihalubilo sa mundo ng mayayaman. Natatakot siyang baka masaktan lamang ang anak niya kapag masyadong nasanay sa presensya ng isang taong malayo sa kanilang buhay. Kaya't pinayuhan niya si Gladel na maging maingat, huwag basta-bastang magtipiwala. Ngunit si Gladel, bagaman nag-aalangan, ay hindi rin maitago ang unti-unting pagkakaroon ng interes kay Bernard. Hindi dahil sa yaman nito, kundi dahil sa paraan ng kanyang pakikitungo. Hindi siya pinaparamdamang maliit, bagkus ay nakikinig pa ito sa mga simpleng kwento niya tungkol sa palengke at sa hirap ng buhay. Sa tuwing mag-uusap sila, pakiramdam niya ay pantay lang sila, na para bang walang pagitan ng estado. Sa bawat pagkikita, mas lumilinaw kay Bernard ang pagkakaibang mundo nila. Siya, nakatira sa mansyon at sanay sa marangyang hapunan. Si Gladel, abala sa pagtulong sa kanyang ama at pagbebenta ng gulay upang may panggasto sila sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mas nararamdaman niya ang init ng buhay sa tabi ni Gladel kaysa sa malamig na mundo ng kanyang yaman. At habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, nagsisimula na ring magtanong ang mga tao. Ano ang hinahanap ng isang bilyonaryong CEO sa anak ng isang tricycle driver? Para kay Bernard, ang sagot ay malinaw. Isang bagay na hindi niya nabili kailanman, ang tunay na pakikipagkapwa at simpleng pagmamahal na walang halong interes. Ngunit para kay Gladel, ang lahat ay nagsisimula pa lamang at wala siyang ideya na ang pagkakaibigan iyon ay magiging ugat ng mga pagsubok at pagbabago sa kanilang buhay. Mula nang maging madalas ang pagbisita ni Bernard sa palengke, naging bukambibig na ng maraming tao ang tila kakaibang ugnayan nila ni Gladel. Hindi maiiwasang mapansin ng mga soki at tindera ang paladi ang pagtigil niya sa pwesto ni Gladel para bumili ng kung ano-anong gulay na minsan ay halatang hindi naman niya kailangan. Kung tutuusin, may driver at kusinero naman si Bernard sa kanilang mansyon, kaya't hindi na siya dapat nag-aabalang bumili ng ilang kilo ng kamatis o talong. Ngunit para kay Bernard, yon ang simpleng paraan upang makausap si Gladel at magkaroon ng dahilan para manatili sa tabi nito kahit sandali lang. Sa umpisay nahihiya si Gladel sa mga biro at tingin ng mga tao. Kapag dumarating si Bernard, nagbibiro ang mga katabing tindera. Nako Gladel, ayan na ang prinsipe mo, sabay tawa ng ilan. Kahit pa inaasar siya, pinipili na lang niyang ngumiti. Hindi niya kayang ilayo ang sarili dahil alam niyang wala naman siyang ginagawang masama. Sa katunayan, unti-unti niyang nakikitang hindi masamang tao si Bernard sa kabila ng kayamanan at posisyong hawak nito. Minsang Sabado ng hapon, nadatna ni Bernard si Gladel na nag-aayos na ng mga natirang gulay. Inalok niya tong ihatid pa uwi. Sa unay tumanggi si Gladel, ngunit nang makita niyang bumubuhos na ang ulan at wala na ring jeep na dumadaan, napilitan siyang sumakay. Sa biyahe, tahimik silang dalawa, hanggang sa nagsalita si Bernard. Alam mo,
Hindi ko akalaing mas magiging magaan ang pakiramdam ko dito kaysa sa opisina. Sa lungsod, lahat nakatingin sa pera at posisyon. Pero dito, iba. Tumingin si Gladel at bahagyang ngumiti. Siguro kasi dito, ang tingin ng tao ay pantay-pantay lang kahit mahirap o mayaman. Napayuko si Bernard, tila natamaan ng simpleng katotohanang iyon. Simula noon, nagsimula silang mag-usap ng mas matagal. Hindi lamang tungkol sa palengke o negosyo, kundi pati na rin tungkol sa kanilang mga pangarap at karanasan. Ibinahagi ni Gladel kung paano siya tumigil sa pag-aaral upang tulungan ang kanyang ama matapos magkasakit ang ina at tuluyang pumanaw. Ipinagtapat din niya na pangarap niyang maging guro balang araw upang makatulong sa mga batang gaya niya na hindi laging nabibigyan ng pagkakataon. Tahimik na nakinig si Bernard at sa loob-loob niya, hinangaan niya ang tapang at dedikasyon ng dalaga. Isang beses, inimbitahan ni Bernard si Gladel na kumain sa isang maliit na kainan malapit sa bayan. Hindi ito mamahalin, ngunit pinili niya iyon upang hindi mailang si Gladel. Habang kumakain sila ng pansit at barbecue, napansin ni Gladel na maraming matang nakatiik sa kanila. May ilan pang lumapit at nagbiro. Grabe, parang pelikula lang. Ang anak ng tricycle driver at ang bilyonaryo. Inilit nilang ipagwalang bahala ang mga usapan, ngunit sa puso ni Gladel, nagsimula na siyang kabahan. Kinagabihan, kinausap siya ni Mang Ricardo. Anak, naririnig ko ang mga tao. Hindi ko alam kung ano ang totoo sa binatang iyon, pero natatakot akong masaktan ka. Iba ang mundo niya, Gladel. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay mananatiling nakangiti kapag nakita ang agwat ng buhay niyo. Napayuko si Gladel at sumagot ng mahina. Alam ko po pa, wala naman pong kasiguruhan ang lahat. Kaibigan ko lang siya. Ngunit sa puso niya, alam niyang higit na sa pagkakaibigan ang unti-unti niyang nararamdaman. Samantala, sa kabilang panig, hindi nakaligtas sa mga mata ng mga kasama ni Bernard ang mga pagbabago sa kanya. Ang kanyang sekretarya ay napansin na mas madalas siyang umuuwi ng masaya at mas magaan ang pakiramdam. Isang gabi, habang nasa opisina pa siya, tinanong siya ng isang kaibigan na kapwa negosyante, "Saan ka ba napapadalas ngayon? Lagi kang nasa probinsya? May bago ka bang proyekto o may dahilan ka na hindi sinasabi?" Hindi sumagot si Bernard, bagkus ay ngumiti lang. Alam niyang hindi pa panahon upang ipaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang mga pag-alis. Dumating ang araw na mas naging lantad ang kanilang pagkakaibigan. Isang malaking event sa palengke ang ginanap kung saan nagpunta si Bernard bilang isa sa mga inanyayahan ng lokal na pamahalaan para silipin ang lugar na magiging lokasyon ng kanilang proyekto. Sa gitna ng pagtitipon, nakita ng lahat si Bernard na lumapit kay Gladel at nagpakita ng pagiging malapit. Natahimik ang mga tao at nagsimula na namang magbulungan. Ang iba'y may halong panghihinayang. Ang iba namay may paninibugho. Hindi nagtagal, naging usap-usapan na sa opisina ni Bernard ang tungkol kay Gladel. May mga empleyado siyang nagsabing hindi ito magandang imahe para sa kumpanya. Sir, hindi bagay sa isang tulad ninyo ang makitang nakikipaghalubilo sa isang tindera sa palengke. May epekto ito sa reputasyon, mariing sabi ng isa sa board members. Ngunit hindi nagbigay ng reaksyon si Bernard. Bagkus ay tinitigan lang sila at nagsabing, ang reputasyon ay hindi nabubuo sa tingin ng tao, kundi sa totoo mong pagkatao. Para kay Bernard, malinaw na nagsisimula ng lumalim ang kanyang nararamdaman kay Gladel. Ngunit para kay Gladel, ang lahat ay ila mas nagiging komplikado. Ramdam niya ang pagkakaiba ng kanilang mundo at batid niyang darating ang panahon na haharap sila sa matinding hamon. Sa kabila ng lahat, hindi niya maitatangging unti-unti nang humuhulog ang kanyang puso sa binatang dati iisang estrangherong sumakay lang sa tricycle ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay nagsimulang dumami ang mga mata at bibig na nakamasid sa ugnayan ni Bernard at Gladel. Ang mga bulungan sa palengke na dati simpleng okso lamang
ay unti-unting naging pangmamaliit. Ano ba naman yan? Akala mo kung sino? Kinakausap lang si Glidel. Kasi gusto sigurong libangin. Hindi naman papatulan ng bilyonaryo ang anak ng tricycle driver. Bulong ng isang tindera sa kapwa niya habang palihim na nakatingin kay Glidel. May iba namang nagsasabing baka ginagamit lang siya ni Bernard para sa imahe ng kumpanya. Sa bawat salitang naririnig, pinipilit ni Glidel na huwag patulan. Sanay siya sa hirap at sa mga mapanghusgang mata, ngunit hindi rin maikakaila na may kirot sa kanyang dibdib tuwing maririnig niya ang ganoong mga salita. Isang tanghali, dumating si Bernard sa palengke para bumili muli ng gulay. Kasama niya ang dalawa sa kanyang mga empleyado at hindi nila naiwasang mapansin ang usapan ng mga tao. Habang nakatayo si Bernard sa harap ni Glidel, bigla na lang nagsalita ang isa sa mga empleyado niya, marahil dala ng inis o yabang. "Sir, sigurado ba kayo na dito kayo bibili? Hindi ba mas maayos kung sa grocery na lang nakilala natin? Mas malinis, mas dekalidad?" Natahimik ang paligid. Ramdam ni Glidel ang pamimintas sa simpleng tindahan nila. Pinilit niyang ngumiti at magpatuloy sa pagbabalot ng gulay, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Nag-ibang ekspresyon ni Bernard. Tiningnan niya ng diretsyo ang kanyang empleyado at malamig na nagsalita. Hindi sukatan ng halaga ng tao ang kung saan siya nagtitinda o kung ano ang itsura ng lugar. Ang mahalaga ay tapat siya sa kanyang ginagawa. Kung hindi mo kayang igalang ang mga tao rito, mas mabuti pang bumalik ka na lang sa opisina. Hindi na nakaimik ang empleyado at agad na tumango, tila napahiya. Si Glidel naman ay nakaramdam ng ginhawa sa mga salitang iyon, kahit hindi niya ito ipinakita. Gayunman, hindi lahat ay natuwa sa ipinakita ni Bernard. Kinagabihan, may mga litrato silang dalawa na kumalat sa social media. Isang larawang kuha habang namimili si Bernard sa pwesto ni Glidel. Marami ang nagbigay ng sariling opinyon. May mga natuwa at sinabing natatangi si Bernard dahil nakikihalubilo siya sa mga ordinaryong tao. Ngunit mas marami ang nagduda at nagsabing hindi ito bagay sa kanyang imahe bilang CEO ng isang bilyonaryong kumpanya. Ang ilan pang komentarista sa online ay tinawag si Glidel na umaasang tindera at social climber, bagay na ikinasakit ng kanyang kalooban. Nang malaman ito ni Mang Ricardo, agad niyang kinausap ang anak. "Anak, nakikita mo na ba ang sinasabi ko? Hindi biro ang mundong ginagalawan ng taong iyan. Hindi lang basta tukso, kundi buong bayan ang makikialam sa buhay mo. Ayokong dumating ang araw na masaktan ka dahil sa mga salitang ibinabato ng mga tao." Napayuko si Glidel. "Pa, alam ko po, hindi ko rin naman po ginusto ang lahat ng ito. Hindi ko rin alam kung bakit patuloy siyang bumabalik." Sa kabila ng kanyang pagkalito, ramdam niya na hindi na simpleng pagkakaibigan lang ang dahilan ng mga paglapit ni Bernard. Samantala, sa loob ng kumpanya, nagsimulang mapansin ng board of directors ang mga pagbabagong nagaganap kay Bernard. Hindi na ito ganoon kaabala sa negosyo gaya ng dati. Mas madalas siyang bumabiyahe sa baryo kaysa dumalo sa ilang pulong. Sa isang pagpupulong, isa sa mga kasapi ng board ang nagtanong, "Mr. Ramos, we've been hearing things. Totoo bang may nakatasama ka sa isang probinsya? May mga larawang kumakalat online. Hindi ito magandang tingnan para sa mga investors." Tumingin si Bernard sa kanila ng diretsyo at sagot niya, "Kung ang imahe ko ay masisira dahil sa pakikipagkaibigan ko sa isang tindera ng gulay, marahil kailangan nating pag-isipan kung anong uri ng reputasyon ang pinapangalagaan natin." Ngunit sa likod ng kanyang matapang na pananalita, nagsisimula na ring umusbong ang isang pangambang hindi niya maitatanggi. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Alam niyang sa bawat araw na dumarating, mas dumadami ang mga taong tutol sa lumalalim na pagkakaibigan nila ni Glidel. At higit sa lahat, nagsisimula na ring dumaloy ang damdamin sa kanyang puso na hindi niya inaasahan. Isang damdaming hindi niya kayang kontrolin. Si Glidel naman, sa kabila ng lahat, ay nagpatuloy sa kanyang simpleng buhay. Hindi siya nagbago sa paraan ng pagtulong sa ama
at pagtitinda sa palengke. Ngunit tuwing naiisip niya si Bernard at ang mga ginawa nitong pagtatanggol sa kanya, hindi niya maiwasang ngumiti. May bahagi sa kanya na natatakot, ngunit may bahagi rin na umaasang baka totoo nga ang lahat. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gulay para bukas, tinanong siya ng kanyang ama, "Anak, kung sakaling totoo ngang may gusto sa'yo ang batang iyon, handa ka ba sa mga pagbabagong dala ng kanyang mundo?" Hindi agad nakasagot si Gladel. Sa halip, tumingin siya sa kanyang ama at mahina ang boses na nagsabi, "Hindi ko po alam pa. Basta ang alam ko lang, masarap siyang kausap at iba ang pakiramdam kapag nandiyan siya." Sa sandaling iyon, malinaw na para sa dalawa, hindi na basta simpleng pagkakaibigan ang nakikita ng mga tao. Ang pagkakaiba ng kanilang mundo ay nagsisimula ng magpakita ng matinding pagsubok. At sa darating na mga araw, lalo pa itong titindi. Habang mas lumalalim ang pagkakaibigan ni Bernard at Gladel, mas dumadami rin ang mga pagsubok na dumarating. Hindi man nila sinasadya, unti-unti silang napapansin ng mas maraming tao. At bawat kilos nila ay nagiging paksa ng usapan. Sa kumpanya ni Bernard, lalong tumindi ang pagtutol ng kanyang board of directors. Sa paningin nila, hindi magandang tingnan na ang kanilang CEO na galing sa pamilyang kilala at iginagalang ay nakikitang nakikipaglapit sa isang simpleng dalaga mula sa baryo. Ang iba ay diretsahang nagsabi na nakasisira ito ng imahe ng umpanya. Para sa kanila, ang mga ganitong uri ng relasyon ay walang patutunguhan at hindi dapat seryosohin. Dumating ang isang araw na ipinatawag si Bernard ng anyang ama't ina sa kanilang mansyon. Mahigpit ang tingin ng kanyang ama, samantalang ang ina naman ay halatang may panguuyam sa muka. "Bernard," panimula ng kanyang ama, "marami na kaming naririnig. Totoo ba na nakikita ka sa isang baryo kasama ang anak ng isang tricycle driver?" Hindi agad sumagot si Bernard. Sa halip, huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Totoo po, kaibigan ko siya at wala kayong dapat ipangamba. Hindi naman nakakasama sa kumpanya ang pakikipagkaibigan ko." Ngunit mabilis siyang sinagot ng ina, "Kaibigan lang ba talaga o may iba pa? Tandaan mo, may mga naalaan ka ng responsibilidad. Hindi mo pwedeng sirain ang pinaghirapan ng pamilya natin dahil lang sa isang tindera." Napakuyom ng kamao si Bernard. Ramdam ang galit sa tono ng kanyang ina. Ngunit pinili niyang huwag makipagtalo. Alam niyang mas makabubuting ipakita na lamang ang kanyang paninindigan sa gawa kaysa sa salita. Umalis siya sa mansyon na may bigat sa dibdib. Ngunit mas malinaw sa kanya ngayon ang nais niyang gawin. Samantala, sa baryo, napansin ni Gladel na tila may dinadala si Bernard. Tuwing sila'y nagkikita, minsang nagtanong siya habang nag-aayos sila ng mga paninda, "May problema ka ba? Parang malayo ang iniisip mo." Napangiti si Bernard at sagot niya, "Wala naman. Minsan lang mahirap ipaliwanag ang mga bagay na hindi kayang maintindihan ng lahat." Hindi na nag-usisa pa si Gladel, ngunit ramdam niya ang bigat ng pinapasa ni Bernard. Doon din nagsimulang magsalita ang mga kababaryo ng mas lantaran. May isa pang pagkakataon na habang bumibili si Bernard sa pwesto ni Gladel, biglang lumapit ang isang lalaking kilala sa baryo bilang tsismoso. "Sir, totoo bang nililigawan mo ang anak ni Mang Ricardo? Hindi ba't marami namang mas bagay sa inyo? Baka naman pinaglalaruan mo lang siya?" Napahiya si Gladel sa harap lang maraming tao, ngunit bago pa siya makasagot, diretsyong tumingin si Bernard sa lalaki. "Hindi ko kailanmang pinaglalaruan si Gladel. Kung may problema ka sa amin, sabihin mo sa akin ng direkta, pero wag mong ipahiya ang isang taong walang ginawang masama." Natahimik ang buong paligid. Doon unang nakita ng mga tao ang matibay na paninindigan ng binatang bilyonaryo. Sa kabila nito, ramdam pa rin ni Gladel ang bigat ng sitwasyon. Kinausap siya ng kanyang ama ng gabing iyon. "Anak, hindi kita pipigilan kung saan ka sasaya.
Pero gusto kong maging handa ka. Hindi lahat ng laban ay madadaan sa tapang o kabutihan. May mga pagkakataon na ikaw mismo ang magiging puntirya. Napayakap si Gladel sa kanyang ama at mahina niyang sagot. Alam ko po, pa. Hindi ko rin alam kung saan hahantong ito, pero naniniwala akong may mabuting dahilan kung bakit kami nagkakilala. Habang tumatagal, mas lalong lumalapit ang puso ni Vernard kay Gladel. Hindi lang siya basta humahanga, kundi tunay na naaakit sa kabutihan, kasipagan, at katapatan ng dalaga. Sa isang pagkakataon, inimbitahan niya itong maglakad sa tabi ng ilog sa baryo. Doon niya muling sinabi, "Alam mo, sa dami ng nakilala kong tao sa mundo ng negosyo, ikaw lang ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ito pera, hindi ito posisyon, kundi yung pakiramdam na totoo ang lahat." Napatingin si Gladel sa kanya, at bagamat wala siyang sinabing salita, dama ni Vernard na unti-unti na ring bumibigay ang damdamin ng dalaga. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas tumitindi rin ang mga pagsubok. Nabalitaan ni Gladel na pinaplano ng mga magulang ni Vernard na ipakasal siya sa anak ng isa pang mayamang pamilya upang mas mapalakas pa ang negosyo. Nang marinig ito, natigilan siya at halos madurog ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang sa kabila ng lahat, mayroon palang nakaambang kasunduan para kay Vernard. Pinili niyang umiwas at huwag munang makipagkita sa mga susunod na araw. Iniiwasan niya ang palengke tuwing oras na alam niyang dumarating si Vernard. Nagtaka si Vernard sa biglang pagkawala ni Gladel. Nang sa wakas ay nagtagpo muli ang kanilang landas, hindi na napigilan ni Gladel ang kanyang damdamin. Bakit mo pa ginagawa ito? Kung totoo ang naririnig ko, nakatakda ka ng pakasalan ang anak ng mayaman. Ano ako sa buhay mo? Sagabal, mahina ngunit puno ng sakit ang kanyang boses. Natahimik si Vernard, hindi alam kung paano magsisimula. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang kanyang nararamdaman. Hindi siya kailanman pumayag na iba ang pumili ng kanyang landas, lalo na pagdating sa pag-ibig. Sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamalaking pagsubok ng kanilang relasyon. Para kay Gladel, kailangan niyang pumili kung maniniwala siya kay Vernard o tatanggapin na hindi sila kailanman bagay. Para kay Vernard, kailangan niyang ipaglaban si Gladel laban sa lahat, kahit papamilya at lipunan ang kanyang makakalaban. Kinabukasan, matapos ang pagtatalo nila sa gilid ng palengke, hindi mapakali si Vernard. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na baka mawala sa kanya si Gladel. Hindi siya sanay na may taong ganoong kalalim ang epekto sa kanya, at lalo siyang hindi sanay na mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang upang ipakita kay Gladel na seryoso siya sa kanilang dalawa at hindi siya magpapasakop sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na ipakasal siya sa anak ng mayamang pamilya para lamang sa negosyo. Samantala, si Gladel ay abala pa rin sa pagtulong sa ama sa pamamasada ng tricycle at pagtitinda sa palengke, ngunit ramdam niyang mabigat ang kanyang dibdib. Pilit niyang iniiwasan ang mga mata ng mga tao at ang mga tanong ng kanyang mga kapitbahay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang naguguluhan. Totoo nga kayang may puwang siya sa buhay ni Vernard o isa lang siyang panandali ang aliw sa mundo ng binata? Ayaw niyang umasa, lalo na't malinaw ang agwat ng kanilang estado. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya rin maitatangging umaasa ang puso niyang sana'y totoo ang lahat ng ipinakita ni Vernard. Ilang araw ang lumipas bago muling nagpakita si Vernard. Ngunit hindi gaya ng dati na dumarating siya mag-isa. Ngayon ay dumating siya kasama ang ilang tauhan at diretsyong nagtungo sa bahay ni Gladel. Nagulat si Mang Ricardo nang makita ang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng kanilang maliit na tahanan. Agad niyang sinalubong si Vernard. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka ba nahihirapan bumaba sa antas ng buhay namin?
May halong pangungutya sa boses ni Mang Ricardo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot para sa anak niya. Matiyagang ngumiti si Bernard at sagot niya, Mang Ricardo, wala akong pakialam sa antas ng buhay. Ang mahalaga sa akin ay ang anak ninyo. Gusto ko lang sanang ipaalam sa inyo na hindi ko siya niloloko at wala akong balak saktan siya. Kung tutol kayo, igagalang ko. Pero nais kong marinig ang panig ninyo. Natigilan si Mang Ricardo. Sanay siyang makakita ng mga taong nagmamalaki. Ngunit heto ang isang bilyonaryo. Nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Nagpapakumbaba at humihingi ng tiwala. Pinapasok niya si Bernard at nag-usap silang tatlo kasama si Gladel. Tahimik lang si Gladel sa umpisa. Pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Sir, panimula ni Mang Ricardo. Wala akong tutol kung talagang mahal ninyo ang anak ko. Pero dapat ninyong maintindihan, hindi madaling pumasok sa mundong magkaibang-magkaiba. Ang mga tao ay hindi titigil sa panghuhusga. At higit sa lahat, ayaw kong makita ang anak ko, naluluha dahil lang hindi ninyo siya kayang ipaglaban. Tumingin si Bernard kay Gladel at sa harap mismo ng kanyang ama, buong tapang niyang sinabi, handa akong ipaglaban siya. Kahit kanino, kahit sa pamilya ko, kahit sa buong mundo. Dahil alam kong siya ang taong nagpapaalala sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Hindi pera, hindi negosyo, kundi pagmamahal at respeto. Nang marinig iyon, hindi napigilang maluha ni Gladel. Noon pa man, hindi siya sanay na may nagsasalita ng ganoon para sa kanya. Para kay Mang Ricardo, hindi man madali ang tanggapin. Nakaramdam siya ng respeto kay Bernard. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Mahina ngunit matatag na wika ni Mang Ricardo. Tumango si Bernard at nangakong gagawin ang lahat upang ipakita ang kanyang paninindigan. Sa mga sumunod na linggo, hindi na pinili ni Bernard ang katahimikan. Sa halip na itago ang ugnayan nila ni Gladel, hayagan niyang ipinakita sa publiko na wala siyang dapat ikahiya. Madalas siyang nakikitang bumibili pa rin sa palengke. Minsan pa nga, tumutulong kay Gladel mag-ayos ng paninda. Maraming litrato ang kumalat online at naging laman na naman ng usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na umiwas, diretsong sumagot si Bernard sa mga tanong ng media. Kung ang tatanungin ninyo ay kung totoo bang malapit ako sa anak ng isang tricycle driver, oo, totoo. At wala akong nakikitang nasama doon. Ang pahayag niyan iyon ay nagdulot ng pagkabigla hindi lamang sa mga tao kundi maging sa kanyang pamilya at board of directors. Maraming nagalit. May mga nagsabing sira na ang kanyang imahe at may ilan pang nagbanta na aalis sila sa kumpanya kung hindi siya aatras. Ngunit nanindigan si Bernard. Kung mawawala ang ilan sa inyo dahil sa pagpili kong magmahal ng totoo, hayaan ninyo, pero hindi ako hihinto. Dito na laling napatunayan ni Gladel ang sinseridad ni Bernard. Hindi siya iniwan kahit maraming tutol. Hindi siya ikinahiya kahit madalas siyang pintasan. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi lang ito isang biro o kapritso. Unti-unti siyang natutong magtiwala na ang kanilang ugnayan ay may patutunguhan. Ngunit kasabay ng paninindigan ni Bernard ay ang lalong pagbigat ng sitwasyon. Ang kanyang pamilya ay mas naging mahigpit. Dumating ang punto na diretsahang sinabi ng kanyang ama, kung ipagpatatuloy mo ito, kalimutan mo na ang suportang makukuha mo sa amin. Bahala ka sa buhay mo. Mabigat para kay Bernard ang mga salitang iyon, ngunit mas mabigat para kay Gladel ang isipin siya ang dahilan ng lahat. Sa katahimikan ng isang gabi, kinausap ni Gladel si Bernard. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Baka dumating ang araw na pagsisihan mo ang lahat ng ito. Ayokong sirain mo ang pamilya mo dahil sa akin. Mahinahon siyang tiningnan ni Bernard at sagot niya, kung ang halaga ng pamilya ko ay nakabase lang sa kung sino ang mamahalin ko, marahil hindi iyon ang pamilya na dapat kong panghawakan. Ikaw ang pamilya na gusto kong simulan,
At sa gabing iyon, tuluyan ng lumalim ang kanilang ugnayan. Hindi na lang sila simpleng magkaibigan. Hindi na lang sila basta dalawang taong nagtagpo sa tricycle. Sila na ang dalawang pusong handang lumaban para sa isa't isa. Kahit anong hadlang ang kaharapin nila. Ngunit alam nilang sa harap ng kanilang pagmamahalan, mas matitindi pa ang pagsubok na darating. Mula nang ipahayag ni Bernard sa publiko ang kanyang paninindigan, tuluyang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanilang paligid. Ang mga balitang dati bulong-bulungan lamang sa baryo at sa palengke ay naging usap-usapan na rin sa mas malawak na lipunan. Lalong naging interesado ang mga tao sa kwento ng isang bilyonaryo na pinili ang anak ng tricycle driver kaysa sa mundo ng kanyang mga kapwa mayayaman. Ngunit kasabay ng atensyon ay dumating din ang matitinding pagsubok. Unang-unang nagpakita ng pagtutol ang mismong pamilya ni Bernard. Isang gabi, muling ipinatawag siya ng kanyang ama at ina sa kanilang mansyon. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit mas malamig ang mamasalitang binitiwan ng kanyang ama. Bernard, napapansin mo ba kung gaano kalaki ang nalalagay sa alanganin dahil sa ginagawa mo? Hindi ito tungkol sa iyo lang, kundi sa reputasyon ng pamilyang Ramos na ilang dekada nang pinaghirapan. Dagdag pa ng kanyang ina, kung ipagpapatuloy mo ang bagay na ito, baka dumating ang araw na wala ka nang matitirhan sa bahay na ito. Hindi nagsalita si Bernard. Tinitigan niya lamang ang kanyang mga magulang, saka mahigpit na sagot. Kung ang halaga ko bilang anak ay nakabatay lamang sa kung sino ang mamahalin ko, marahil hindi ninyo ako kailanman naintindihan. Iniwan niya ang mansyon na mabigat ang loob, ngunit mas malinaw ang paninindigan. Samantala, sa baryo, dumadami na rin ang mga taong nagpapakita ng hindi magandang tingin kay Gladel. May mga pagkakataong habang nagtitinda siya sa palengke, may dumadaan at sinasadyang magsalita ng masakit. Ayan na si Sosyalera. Akala mo kung sino, pero umaasa lang sa pera ng mayaman. Ang mga salitang iyon ay dumudurog sa puso ni Gladel, ngunit pinipilit niyang maging matatag. Alam niya kung papatulan niya ang lahat ng ito, lalo lamang lalaki ang gulo. Ang tanging ginagawa niya ay ngumiti at ipagpatuloy ang trabaho. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng panghuhusga. Isang hapon, habang nag-aayos si Gladel ng kanyang paninda, dumating si Bernard. Nakita niya agad ang lungkot sa mukha ng dalaga. Lumapit siya at mahina ang tinig na nagsabi, "Alam ko ang mga pinagdadaanan mo, at alam kong ako ang dahilan ng lahat ng ito. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita iiwan. Lahat ng ito haharapin natin magkasama." Napaluha si Gladel at sagot niya, "Isang alam kung hanggang saan ko kayang tiisin, Bernard. Hindi kong kagaya ang tibay ng loob mo. Natatakot ako na baka isang araw magising ka at pagsisihan mong pinili mo ako." Mahigpit siyang hinawakan ni Bernard sa kamay at sinabi, "Kung may isang bagay akong sigurado, iyon ay hindi kita pagsisisihan kailanman." Habang mas tumitindi ang kanilang damdamin, mas lumalapit din ang mga taong may interes na pigilan sila. Sa loob ng kumpanya, nagkaroon ng espesyal na pagpupulong ang Board of Directors. Ilang miyembro ang nagsabing kailangan ng kumilos bago tuluyang masira ang pangalan ng Ramos Corporation. Isa sa kanila ang nagmungkahi na ituloy na ang plano ng arranged marriage kay Bernard at sa anak ng isa pang prominenteng pamilya upang maisalba ang imahe ng kumpanya. Ngunit nang makarating ito sa tenga ni Bernard, agad siyang tumutol. Sa isang pulong, harap-harapan niyang sinabi, "Kung yan ang paraan ninyo para itaguyod ang kumpanya, ibig sabihin ay wala kayong tiwala sa kakayahan ko bilang CEO. Huwag ninyo akong diktahan kung paano ko pamumunuan ang negosyo o kung sino ang mamahalin ko." Ang kanyang matigas na paninindigan ay nagdulot ng alingasnas sa loob ng kumpanya. May ilan pang nagsabing, posibleng mawalan sila ng investors dahil sa mga desisyon ni Bernard. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya natinag. Para sa kanya, mas mahalaga na panindigan ang kanyang puso kaysa magpasakop sa dikta ng iba. Sa baryo, dumating din ang panahong hindi na mapigilan ni Mang Ricardo ang kanyang pangamba.
Isang gabi, kinausap niya ang anak habang nag-aayos sila ng hapunan. Glaydel, anak, hindi ko alam kung tama ba ang landas na pinapasok mo. Nakikita ko ang hirap na dinaranas mo dahil sa mga salita ng tao. Baka mas mabuting iwasan mo na siya bago pa lumala. Ngunit sa unang pagkakataon, buong tapang na sumagot si Glaydel. Paalam ko po ang sinasabi ninyo, pero hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang iwasan si Bernard. Kung haharap ako ng sakit, gusto kong kasama siya. Natigilan si Mang Ricardo. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang parehong determinasyon na taglay niya noong bata pa siya nang lumaban siya para sa ina ni Glaydel. Doon niya napagtanto na hindi na bata ang kanyang anak, kundi isang dalagang may sariling puso at desisyon. Habang lumalalim ang gabi, hindi mapakali si Glaydel. Habang nakahiga siya, iniisip niya ang lahat ng nangyari, ang panghuhusga ng mga tao, ang pagtutol ng pamilya ni Bernard at ang determinasyon ng binata na ipaglaban siya. Sa kabila ng lahat ng takot at pangamba, naramdaman niyang may kakaibang tapang na umusbong sa kanyang puso. Maaaring mali ang tingin ng mundo sa kanila, ngunit sa kanilang dalawa, malinaw na walang mali sa pagmamahalan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang pagkikita. Hindi na sila basta nagtatagpo sa palengke lamang, kundi naglalaan na rin ng oras para makapag-usap sa mga tahimik na lugar ng baryo. Doon, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa, hindi bilang bilyonaryo at tindera, kundi bilang dalawang pusong nagmamahal ng totoo. At sa bawat sandali, lalong lumilinaw sa kanila na ang laban na kanilang kinakaharap ay hindi basta laban ng dalawang tao, kundi laban para sa karapatang magmahal ng walang hangganan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga matang patuloy na nakamasid at mga bibig na hindi tumitigil sa panghuhusga. At alam nilang ang tunay na bagyo ay paparating pa lamang. Mabilis na kumalat ang balitang ipapakasal si Bernard sa anak ng isa pang prominenteng pamilya. Hindi ito lumabas bilang opisyal na pahayag, ngunit naging usap-usapan sa media, lalo na't matagal nang may koneksyon ang mga Ramos sa pamilyang iyon. Nang makarating ang balita kay Glaydel, tila gumuho ang kanyang mundo. Kahit ilang beses pang ipinangako ni Bernard na siya lamang ang pipiliin, hindi niya maiwasang magduda. Alam niyang may mga bagay sa mundo ng mayayaman na hindi madaling labanan, lalo na kung negosyo at reputasyon ang nakataya. Mula noon, umiwas si Glaydel. Kapag pumupunta si Bernard sa palengke, madalas ay pinapakiusap niya sa ama na siya na ang humarap sa mamimili. Kapag tumatawag si Bernard, hindi niya sinasagot. Kahit mahal na mahal niya ang binata. Mas pinili niyang ilayo ang sarili dahil naniniwala siyang mas mahihirapan lang silang pareho kapag itinuloy nila ang lahat. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi niya maitatangging mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib sa pangumulila. Isang gabi, dumating si Bernard sa bahay ni Glaydel. Sa kabila ng pagtanggi ng dalaga na makipag-usap, pinilit niyang iparating ang kanyang nararamdaman. Lumabas si Mang Ricardo at hinarap si Bernard. Anak, kung totoo ang sinasabi mong mahal mo ang anak ko, bakit may mga usap-usapang pakakasalan ka sa iba? Paano kami maniniwala sa iyo kung ganyan ang nangyayari? Mahinahon ngunit mariing sagot ni Bernard. Mang Ricardo, wala akong ibang balak na pakasalan kundi si Glaydel. Ang mga usap-usapan ay gawa lamang ng mga taong gustong kontrolin ang buhay ko. Kung kinakailangan, atanggihan ko mismo sa harap ng lahat ang planong iyon. Narinig ni Glaydel ang kanilang pag-uusap at lumabas mula sa loob ng bahay. Halata ang luha sa kanyang mga mata. Kung ganoon, bakit hindi mo pa ginagawa? Hanggang kailan mo hahayaang diktahan ka ng pamilya mo? Hanggang kailan ako maghihintay? Napayuko si Bernard at sa unang pagkakataon, nakita ni Glaydel ang kanyang kahinaan. Hindi madali, Glaydel, pero gagawin ko. Sa oras na magkaroon ng pagkakataon, pipiliin kitang harap-harapan sa kanila. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pagkakataon.
isang malaking pagtitipon ang inorganisa ng pamilya Ramos kasama ang pamilya ng babaeng ipinapareha kay Bernard. Nandoon ang media, mga kilalang tao sa negosyo, at halos lahat ng miyembro ng kanilang angkan. Nang ipakilala siya bilang magiging kasintahan ng dalaga, bigla siyang tumayo at nagsalita. "Pasensya na, pero hindi ako papayag sa planong ito. Hindi ko kailanman iibigin ang isang tao dahil lang sa kasunduan. May mahal na akong iba, at siya ang babaeng pinili ko. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, hindi ko tatalikuran ang damdamin ko." Nabigla ang lahat. Ang mga magulang niya ay nagalit, at ang kabilang pamilya ay umalis na may halong hiya at galit. Ngunit sa kabila ng eskandalo, matatag si Bernard sa kanyang sinabi. Kinabukasan, naging laman ng pahayagan at balita ang pangyayaring iyon. Maraming bumatikos kay Bernard. Sinabing iresponsable siya at walang galang sa pamilya at negosyo. Ngunit may ilan ding humanga sa kanyang katapangan, lalo na ang mga ordinaryong tao na nakakita ng tunay na pagmamahal sa kanyang ginawa. Para kay Gleidel, iyon ang araw na tuluyan niyang napatunayang totoo ang mga pangako ni Bernard. Subalit hindi pa rin doon nagtapos ang lahat. Mas lalo pang tumindi ang pagtutol ng kanyang pamilya at ng board of directors. May mga pagbabanta na aalis ang ilang investors at may mga nagsasabing ibababa ang tiwala sa Ramos Corporation. Dumating ang puntong kinailangan ni Bernard na magpulong kasama ang board upang depensahan ang kanyang sarili. Sa harap ng lahat, tahimik ngunit matatag siyang nagsalita. "Kung mawawala ang ilan sa inyo dahil lang sa desisyon kong magmahal, handa akong magsimula ulit. Pero hindi ko kayang isakripisyo ang aking puso para lamang sa pera. Kung iyon ang pananaw ninyo, malaya kayong umalis." Ang kanyang pananalita ay hindi nagustuhan ng ilan, ngunit may iba ring tumahimik at nagsimulang magtanong sa kanilang sarili kung tama ba silang piliin ang binata. Sa baryo, napansin ni Mang Ricardo ang pagbabago sa kanyang anak. Si Gleidel na dati laging kinakabahan at nagdadalawang isip, ngayon mas matatag na. Hindi niya maitatanggi na malaki ang epekto ni Bernard sa kanya. Sa isang pagkakataon, kinausap niya si Gleidel. "Anak, nakikita ko na hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang. Kung mahal mo talaga siya at handa kang lumaban, susuportahan kita. Pero tandaan mo, mas matitindi pa ang darating na laban." Yumakap si Gleidel sa kanyang ama at doon niya naramdaman ang lakas ng loob. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, muling nagkita sina Bernard at Gleidel sa ilalim ng mga bituin sa tabing ilog. Tahimik silang nakaupo, nakikinig sa agos ng tubig. "Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng lahat ng ito," bulong ni Gleidel. Tumingin si Bernard sa kanya at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. "Basta't magkasama tayo, hindi ako matatakot dahil alam kong ikaw ang dahilan kung bakit ko kayang harapin ang lahat." At sa gabing iyon, malinaw na sa kanilang dalawa na nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang laban hindi lamang para sa kanilang pagmamahalan, kundi para sa karapatang piliin ang taong mamahalin, gaano man kalaki ang pagitan ng kanilang mga mundo. Matapos ang malaking pagtitipon, kung saan ipinaglaban ni Bernard ang kanyang desisyon laban sa kagustuhan ng pamilya, mas lalo siyang naging laman ng balita at usap-usapan. Ang mga pahayagan at programa sa telebisyon ay magkakaibang bersyon ang inilabas. May mga humangat sa kanyang tapang na ipaglaban ang pag-ibig, ngunit mas marami pa rin ang bumatikos. Tinawag siyang padalos-dalos at sinabing sinira niya ang dekadang pinaghirapang pangalan ng Ramos Corporation. Dahil dito, naging mas mainit ang mata ng publiko kay Gleidel. Kahit saan siya magpunta, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin at bawat tingin ay may kasamang panghuhusga. Isang araw habang nagtitinda siya sa palengke, lumapit ang isa sa mga dating suki at diretsahang nagsabi, "Gleidel, iwasan mo na si Bernard. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang mga taong gaya niya, hindi magtatagal ang interes sa taong gaya mo." Napayuko si Gleidel at pinilit ngumiti, ngunit sa loob-loob niya ay mas
lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa kabila nito, pinipilit niyang maging matatag, lalo na't ipinakita na ni Bernard ang kanyang paninindigan. Samantala, sa opisina ng Ramos Corporation, dumating ang pinakamalaking pagsubok kay Bernard bilang CEO. Maraming investors ang umatras at ang ilang board members ay lantaran ng nagsasabing dapat siyang bumaba sa posisyon kung hindi niya kayang pagsabayin ang personal na buhay at ang interes ng kumpanya. Sa harap ng lahat, tumayo si Bernard at diretsong sinabi, ang tanging sukatan ninyo ng aking kakayahan ay kung sino ang aking mamahalin. Marahil hindi nyo kailanman nakita ang tunay kong kakayahan. Hindi ko tatalikuran ang taong mahal ko. At kung iyon ang kabayaran, handa akong magsimula muli kahit wala kayo. Tahimik ang buong silid matapos niyang sabihin iyon. Ang ilan ay nanlumo. Ang iba naman ay nagsimulang humanga sa kanyang paninindigan. Ngunit malinaw na ang kumpanya ay nahaharap sa matinding krisis. Habang lumalala ang sitwasyon sa kumpanya, si Gleydel naman ay patuloy na nakikipaglaban sa sarili niyang emosyon. Sa isang gabi, habang nag-aayos ng mga natirang gulay kasama ang kanyang ama, napahinto siya at napaluha. Pa, baka tama sila. Baka hindi talaga ako para sa kanya. Baka hanggang dito lang talaga ako. Lumapit si Mang Ricardo at mahigpit siyang niyakap. Anak, hindi kita pinalaki para sumuko agad. Oo, mahirap ang laban ninyo. Pero kung tunay ang nararamdaman ninyo, walang makakapigil. Ang mahalaga ay alam mong malinis ang puso mo. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Gleydel ng lakas na magpatuloy. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Bernard na muling bumisita sa baryo. Alam niyang kailangan niyang iparamdam kay Gleydel na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Dumating siya sa palengke, ngunit laking gulat niya nang makitang halos lahat ng tao ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may halong paghamak. Hindi niya iyon alintana. Diretso siyang lumapit kay Gleydel at buong tapang na nagsabi, "Alam kong natatakot ka. Alam kong nasasaktan ka sa lahat ng sinasabi ng tao. Pero gusto kong marinig mo ito mula mismo sa akin. Hindi kita bibitawan. Kahit gaano kahirap, kahit ilang tao ang tumutol, ikaw ang pipiliin ko." Sa harap ng maraming tao, hindi na napigilan ni Gleydel ang kanyang luha. "Hindi ko alam kung kaya ko, Bernard. Pero kung totoo ang sinasabi mo, kailangan kong makita iyon hindi lang sa salita kundi sa gawa." Tumango si Bernard at sagot niya, "Ipapakita ko sa iyo, Gleydel. Ipapakita ko sa lahat." Kasunod nito, gumawa ng hakbang si Bernard upang mas mapatibay ang kanilang relasyon. Inimbitahan niya si Gleydel at si Mang Ricardo sa isa sa mga opisyal na pagtitipon ng kumpanya, isang bagay na hindi pa niya ginawa kahit kanino. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Mang Ricardo para na rin makita kung gaano kaseryoso si Bernard. Sa gabing iyon, sa harap ng mga board members at ilang investors, ipinakilala ni Bernard si Gleydel hindi bilang simpleng tindera, kundi bilang babaeng mahal niya. Maraming natigilan, ang ilan ay napangiwi, ngunit hindi na siya nagpatinag. "Ito ang babaeng pinili kong mahalin. Kung hindi ninyo kayang tanggapin iyon, wala akong magagawa. Pero hindi ko siya itatago at lalong hindi ko siya ikahihiya." Pagkatapos ng pagtitipon, naging mas mainit ang usapin sa media. Marami ang nagsabing pabigat si Gleydel sa buhay ni Bernard, ngunit may ilan ding nagbigay ng suporta at nagsabing bihira ang tulad ni Bernard na handang ipaglaban ang pag-ibig sa kabila ng yaman at kapangyarihan. Para kay Gleydel, yun ang unang pagkakataon na talagang naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng takot at panghuhusga, may isang taong handang tumayo sa tabi niya. Ngunit kasabay ng tapang na ipinakita ni Bernard, dumaing din ang mas mabigat na hamon. Ang mismong pamilya ni Gleydel ay nagsimulang matakot.
Ang ilang kamag-anak ay nagtanong kay Mang Ricardo kung tama bang ipahamak ang anak sa sitwasyong iyon. Ang ilan ay nagsabing baka mas mabuting lumayo na lamang upang hindi na lumaki pa ang gulo. Ngunit sa puso ni Mang Ricardo, nakita niyang totoo ang pagmamahal ng binata sa kanyang anak at yun ang bagay na mas pinili niyang panghawakan. Sa gabing iyon, habang magkasama sina Bernard at Glaydel sa ilalim ng malamlam na ilaw ng baryo, mahina niyang sinabi, "Hindi ko alam kung paano natin malalampasan ang lahat ng ito, pero isang bagay ang sigurado, hindi kita kayang mawala." Tumingin si Glaydel sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng kaguluhan, buong tapang siyang sumagot, "Kung ganon, sabay natin haharapin, hindi na ako aatras, Bernard." At doon nagsimula ang mas matibay na paninindigan nila. Hindi lamang bilang dalawang taong nagmamahalan, kundi bilang dalawang pusong handang sumuong sa laban para sa isa't isa. Gaano man kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. Mapalipas ang ilang linggo, mas lalo pang lumalim ang ugnayan ni Bernard at Glaydel. Hindi na nila itinatago ang kanilang relasyon at sa bawat araw ay mas naging malinaw sa kanilang dalawa na handa silang ipaglaban ang isa't isa. Ngunit kasabay nito ay mas lumalakas ang ingay ng mga tutol. Ang mga pahayagan at online media ay hindi na natigil sa paglalabas ng balita. May mga artikulo pang lumabas na kumukwestiyon sa pagkatao ni Glaydel. Inatawag siyang social climber at umaasa sa yaman ng iba. Sa kabila ng lahat ng ito, matatag ang dalaga. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang araw, inimbitahan ni Bernard sina Glaydel at Mang Ricardo sa kanyang opisina sa Maynila. Nais niyang ipakita sa kanila ang kanyang mundo, hindi upang ipagyabang, kundi upang iparamdam na handa siyang isama sila sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay. Nang makarating sila sa mataas na gusali ng Ramos Corporation, halatang naiilang si Mang Ricardo. Sanay siya sa amoy ng langis ng tricycle at sa ingay ng kalsada, hindi sa malamig na aircon at makintab na sahig ng opisina. Ngunit magalang silang sinalubong ni Bernard at kitang-kita ni Glaydel kung paano niya ipinagmamalaki sa kanyang mga empleyado ang kanyang ama at ang simpleng buhay ng dalaga. Habang nag-uusap sila sa loob ng opisina, hindi na iwasang maglabas nagsaloobin si Mang Ricardo. "Anak, hindi ako sanay sa ganitong mundo. Natatakot ako para kay Glaydel. Paano kung dumating ang araw na hindi mo nakayanin ang lahat ng batikos? Paano kung magbago ang isip mo?" Tahimik na tumingin si Bernard sa kanya at sagot niya, "Mang Ricardo, hindi ko man hawak ang lahat ng mangyayari. Hawak ko ang aking puso. At sigurado ako na ito'y nakalaan para kay Glaydel. Hindi ko siya iiwan, anuman ang mangyari." Napatingin si Glaydel sa kanya. At sa simpleng mga salita, lalo siyang nakumbinsi na totoo ang lahat ng ipinaglalaban ng binata. Ngunit hindi pa rin mapigilan ng lipunan ang panghuhusga. Sa isang okasyon kung saan dumalo si Bernard kasama si Glaydel sa isang charity event, lantaran silang tiningnan ng may pangmamaliit ng ilang bisita. May isang babaeng galing sa prominenteng pamilya ang lumapit kay Glaydel at pabirong nagsabi, "So ikaw pala ang napili ng ating CEO. Siguro masarap ang pakiramdam na mula sa palengke ay biglang nasa gitna ng mga mayayaman." Hindi agad nakasagot si Glaydel, ngunit mabilis na tumugon si Bernard, "Oo, masarap nga dahil sa wakas, nakahanap ako ng taong totoo at hindi prestige gaya ng iba." Natahimik ang buong mesa at mabilis na umalis ang babae, ngunit alam nilang marami pa rin hindi matatapos sa isang sagutan lamang. Pagbalik nila sa baryo, muling kinausap ni Mang Ricardo ang anak. "Anak, sigurado ka ba talaga? Nakikita kong lumalaban si Bernard, pero nakikita ko rin ang hirap sa'yo. Hindi madali ang binibitbit mo." Mahinahon ang tugon ni Glaydel. "Pa, hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng lahat ng ito.
Pero alam kong mas masakit ang iwan siya kaysa tiisin ang hirap ng mga salita ng tao. Kung siya ang pipiliin ko rin ang laban na ito. Samantala, sa loob ng kumpanya, dumating ang araw ng isa sa pinakamalaking pulong. Dito nagpa siya ang ilan sa board. Napilitin si Bernard na pumili. Sa harap ng lahat, sinabi ng isa sa mga senior members, ipagpapatuloy mo ang relasyon mo. Mawawalan tayo ng investors at masisira ang kinabukasan ng Ramos Corporation. Kung mahalaga sa iyo ang kumpanyang ito, tapusin mo na. Naramdaman ang bigat ng katahimikan sa silid. Ngunit sa halip na umatras, buong tapang na tumayo si Bernard. Kung mawawala ang kumpanya dahil sa pag-ibig ko, hayaan na. Pero hindi ko tatalikuran ang taong mahal ko. Kung yon ang sukatan ng pagiging CEO, mas pipiliin kong maging simpleng tao kaysa maging bilanggo ng pera. Nang marinig iyon, lalong nahati ang opinyon sa loob ng kumpanya. Ang ilan ay umalis, ang iba na may nanatili ngunit nagdadalawang isip. Ngunit malinaw sa lahat, handa si Bernard na ipaglaban ang kanyang desisyon kahit anuman ang kapalit. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malapit ang loob ni Gleidel at ni Bernard. Hindi na lamang sila nagkikita sa palengke o sa opisina, kundi nagsimulang mangarap ng mas malayo. Inag-usapan nila ang simpleng pangarap. Isang bahay kung saan hindi mahalaga kung sino ang mayaman o mahirap, kundi kung saan may pagmamahal at kapayapaan. At sa bawat usapan, lalo silang nakumbinsing may saysay ang lahat ng kanilang pinagdadaanan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili ang banta ng lipunan at ang pagtutol ng pamilya ni Bernard. Alam nilang hindi pa ito ang katapusan ng laban. Alam nilang sa susunod na mga araw, mas mabibigat na pagsubok pa ang kanilang kakaharapin. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang pagkakaalam na magkasama silang lalaban, magkasama silang tatayo, at magkasama nilang ipagpapatuloy ang kwento ng dalawang pusong pinagbuklod ng tadhana. Gaano man kalaki ang pagitan ng kanilang mga mundo. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong sumidi ang ingay tungkol kina Bernard at Gleidel. Sa kabila ng paninindigan ng binata, hindi pa rin tumitigil ang mga taong laban sa kanila. Ang ilang miyembro ng pamilya Ramos ay patuloy na nagbabalak ng paraan upang ipahiya si Gleidel at tuluyang maitulak si Bernard na sumuko. Isang araw, ipinatawag ng kanyang mga magulang si Bernard sa kanilang mansyon. Doon, harap-harapan nilang sinabi ang kanilang huling salita. Kung hindi mo tatapusin ang relasyon mo sa anak ng tricycle driver, kalimutan mo na ang apelyedong Ramos. Wala ka nang mamanahin, wala ka nang aasahan mula sa amin. Mariin na wika ng kanyang ama. Tahimik lang na nakinig si Bernard, ngunit nang magsalita siya, dama ang bigat ng kanyang tinig. Kung iyan ang kapalit, tatanggapin ko. Mas mahalaga sa akin ang taong nagpapaligaya sa akin kaysa sa lahat ng kayamanan na mayroon tayo. Lumabas si Bernard sa mansyon na may dalang mabigat na desisyon. Hindi na lamang ito laban ng puso, kundi laban na rin ng prinsipyo. Alam niyang maaaring mawala sa kanya ang lahat, ang negosyo, ang yaman at maging ang tiwala ng kanyang mga magulang. Ngunit sa puso niya, malinaw na si Gleidel ang pipiliin niya, gaano man kahirap ang kahihinatnan. Sa kabilang banda, si Gleidel naman ay nakikipagbuno rin sa mga pagsubo. Dumating ang punto na maging ang ilan sa kanyang mga kababaryo ay hayagang nagsabi ng kanilang pagtutol. Gleidel, bakit ka ba pumapayag sa lahat ng ito? Nakikita mong nasisira ang pamilya ng lalaki. Bakit hindi ka nalang lumayo? Sakit sa dibdib ang dulot ng mamasalitan iyon, ngunit pinipilit niyang maging matatag. Alam niyang hindi niya kayang iwan si Bernard, lalo na ngayong malinaw na ang binata ay handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Isang gabi, muling kinausap siya ng kanyang ama. Anak, hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Nakikita ko ang pagmamahal sa pagitan ninyo. Pero nakikita ko rin ang hirap na dala nito. Kung ako lang, ayokong makita kang nasasaktan. Pero alam kong hindi ko rin pwedeng diktahan ang puso mo. Napaluha si Gleidel at yumakap sa ama. Pa,
Salamat po. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng lahat ng ito. Pero ang alam ko lang, siya ang taong hindi ko kayang bitawan. Dumating ang pagkakataon na lalo pang sinubok ang kanilang relasyon. May isang malakas na balita ang kumalat. Isang investor mula sa ibang bansa ang umatras sa Ramos Corporation at sinisi si Glaydel bilang dahilan. Sa pahayagan, tinawag siyang hadlang at malas sa kumpanya. Nang mabasa ito ni Glaydel, halos madurog ang kanyang puso. Kinausap niya agad si Bernard at sinabing, "Baka tama sila. Baka nga ako ang dahilan kung bakit ka nawawalan ng suporta. Baka mas mabuting lumayo na lang ako." Ngunit mahigpit siyang niyakap ni Bernard at sagot niya, "Hindi kita pinili para iwan. Pinili kita dahil ikaw ang mahal ko. Hindi negosyo ang magdidikta ng puso ko." Muli silang naging matatag, ngunit alam nilang hindi iyon ang huling pagsubok. Ang kanilang relasyon ay parang bukas na libro na binabasa ng lahat at bawat pahina ay sinusuri ng lipunan. Sa kabila nito, nagpatuloy sila sa kanilang mga pangarap. Madalas silang mag-usap tungkol sa hinaharap, isang simpleng buhay na malayo sa ingay ng media, kung saan wala ng ibang pakialam kundi ang kanilang pagmamahalan. Ngunit habang tumitindi ang pagmamahalan nila, mas tumitindi rin ang panggigipit mula sa pamilya Ramos. Isang gabi, biglang dumating ang mensahe kay Glaydel mula sa isang hindi kilalang numero. Nakasaad doon, "Kung mahal mo talaga siya, umalis ka na, hindi ka na babagay sa kanya." Kinabahan si Glaydel at hindi niya alam kung ipapakita ba ito kay Bernard o itatago. Sa huli, pinili niyang sabihin ang totoo. Nang mabasa ni Bernard ang mensahe, nagalit siya. "Hindi ko hahayaang diktahan tayo ng kahit sino. Kung iniisip nilang matatakot tayo, nagkakamali sila." Habang mas lalong lumalapit sa isa't isa sina Bernard at Glaydel, mas dumadami rin ang mga taong natutong humanga sa kanila. May mga kapitbahay na dati mapanghusga, ngunit ngayon ay nakikita ang katatagan ng kanilang pagmamahalan. Bihira ang tulad nila. Sa dami ng tukso at panghuhusga, nanatili pa rin sila. Wika ng isang matandang nagtitinda malapit kay Glaydel. Isang hapon, habang magkasamang naglalakad sina Bernard at Glaydel sa tabing ilog, uminto si Bernard at tumingin sa kanya. "Glaydel, alam kong hindi madali ang lahat. Alam kong maraming sugat ang natamo natin sa laban na ito. Pero gusto kong itanong sa'yo, handa ka bang sumama sa akin kahit wala na akong yaman, kahit wala na akong negosyo, basta't magkasama tayo?" Natigilan si Glaydel. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at buong puso siyang sumagot, "Oo, Bernard. Hindi ko minahal ang pera mo, hindi ko minahal ang apelyido mo. Minahal kita dahil ikaw si Bernard. At kahit saan, kahit kailan, sasama ako sa'yo." Sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang kanilang paninindigan. Hindi man nila alam ang lahat ng darating na pagsubok. Malinaw na sa kanilang dalawa na walang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Ang bawat pintas, ang bawat balakid, at ang bawat panghuhusga ay hindi sapat upang gibain ang pundasyon ng dalawang pusong pinagbuklod ng tadhana. Ang laban ay malayo pa sa katapusan, ngunit ngayon ay mas malinaw na sa kanila. Handa silang harapin ang lahat, basta't magkasama. Matapos ang lahat ng pagtutol at panghuhusga, dumating ang araw na kailangang pagdesisyonan ni Bernard kung paano niya haharapin ang kanyang pamilya. Alam niyang hindi na pwedeng manatiling nakabitin ang lahat, lalo na't halos araw-araw ay may bagong balita tungkol sa kanilang relasyon ni Glaydel. Ipinasiya niyang ipatawag ang kanyang mga magulang at ang ilan sa mga kamag-anak upang minsang malinaw na sabihin ang kanyang paninindigan. Sa mansyon ng mga Ramos, isang mahaba at mabigat na gabi ang naganap. Sa gitna ng hapag, habang nakaupo ang lahat, tahimik siyang nagsalita. "Ayoko na pong paikot-ikutin ang lahat. Mahal ko si Glaydel at wala nang makakapagpabago niyon. Kung ibig sabihin nito ay hindi na ninyo ako tatanggapin bilang anak, tatanggapin ko. Pero hindi ko siya iiwan." Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng mansyon. Ang kanyang ama ay halatang galit, ngunit sa mga mata ng kanyang ina ay may bahid ng pagkalito. Hindi nila inasahan na magiging ganito katatag si Bernard. "Anak,
Iniisip mo lang ang sarili mo, paano ang negosyo, paano ang pamilyang ito? Tanong ng kanyang ina. Mahinahon siyang tumugon, kung negosyo lamang ang pinag-uusapan. Marunong akong magsimula ulit, pero kung puso ang isasakripisyo ko, wala na akong maiiwan para sa sarili ko. Hindi ako magiging masayang i-CEO kung hindi ko kasama ang babaeng mahal ko. Samantala, si Gladel naman ay nakaupo sa kanilang tahanan, kabadong-kabado habang hinihintay kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap na iyon. Pinilit niyang maging kalmado, ngunit hindi niya maiwasang matakot. Sa isip niya, baka ito na ang tuluyang putol ng ugnayan ni Bernard sa kanyang pamilya at siya ang dahilan. Dumating si Mang Ricardo at naupo sa tabi niya. Anak, anuman ang kalabasan ng lahat, tandaan mong hindi mo kailanmang inadaw ang desisyon. Pinili niya ang landas na ito dahil iyon ang laman ng puso niya. Sa mga salitang iyon, bahagyang gumaan ang loob ni Gladel, ngunit patuloy pa rin ang kanyang kaba. Ilang oras ang lumipas bago bumalik si Bernard mula sa mansyon. Nang makita siya ni Gladel, agad niyang napansin ang pagod at bigat sa kanyang mga mata. Kumusta? Mahina niyang tanong. Umupo si Bernard at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Mahal, hindi naging madali. Galit pa rin sila at posibleng tuluyan na nilang ipagkait sa akin ang lahat ng suporta. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga, malinaw na sa kanila na ikaw ang pinili ko. Napaluha si Gladel, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tapang at pagmamahal na ipinakita ni Bernard. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naramdaman ng dalawa ang bigat ng kanilang desisyon. Ang ilang negosyo ng Ramos Corporation ay naapektuhan at ilang miyembro ng pamilya ni Bernard ay tuluyan ng lumayo. Ngunit sa kabila nito, nanatiling buo ang kanyang paninindigan. Hindi niya ikinahiya si Gladel. Sa halip, mas lalo pa niyang ipinagmamalaki ang dalaga, lalo na't nakikita niyang hindi ito natitinag sa kabila ng lahat ng panghuhusga. Isang araw, nagpasya si Bernard na dalhin si Gladel at si Mang Ricardo sa isang pulong kasama ang ilang natitirang investors. Alam niyang malaking hakbang ito, ngunit nais niyang ipakita na hindi hadlang ang kanyang pag-ibig upang maging mahusay na pinuno. Sa harap ng lahat, ipinakilala niya si Gladel bilang babaeng nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Maraming nagsasabi na dahil sa kanya, bumababa ang tiwala ninyo sa akin. Ngunit nais kong sabihin, kabaliktaran ang totoo. Dahil kay Gladel, natutunan kong makita ang halaga ng bawat tao, mayaman man o mahirap. At iyon ang prinsipyong gagabay sa kumpanya. Isang negosyo na hindi lang para sa may kaya, kundi para sa lahat. Nagkaroon ng katahimikan matapos ang kanyang pananalita. Ang ilan ay hindi pa rin kumbinsido, ngunit may ilan ding nagsimulang magbago ang pananaw. Isa sa mga matatandang investors ang nagsabi, kung kaya mong ipaglaban ang pag-ibig mo, ibig sabihin kaya mo ring ipaglaban ang kumpanyang ito. At iyon ang kailangan namin, isang leader na may tapang. Pagkatapos ng pulong, hindi maiwasan ni Gladel na mapaluha. Lumapit siya kay Bernard at mahina niyang bulong, "Hindi ko alam kung paano ko maibabalik lahat ng ginagawa mo para sa akin." Ngumiti si Bernard at sagot niya, "Hindi mo kailangang suklian ng kahit ano. Ang mahalaga, kasama kita." Habang patuloy nilang pinipilit na buuin ang kanilang kinabukasan, hindi ring tumigil ang mga tao sa paligid. May mga kapitbahay na nagsimulang humanga at tumigil na sa panghuhusga. Ngunit may ilan pa ring nanatiling mapangmata. Gayunpaman, natutunan ni Gladel na huwag nang alintanahin ang lahat ng iyon. Ang mahalaga, buo ang loob niya at alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa huling bahagi ng gabing iyon, naglakad silang dalawa sa paborito nilang lugar sa tabi ng ilog. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng agos ng tubig ang maririnig. Doon, mahigpit na niyakap ni Bernard si Gladel at buong pusong nagsabi, "Ito na ang laban ng buhay ko. At gusto kong malaman mong ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko." Sa mga salitang iyon, mas lalo pang tumibay ang kanilang paniniwala na gaano man kahirap,
Gaano man kabigat ang mga hamon, darating ang araw na matatanggap din ng lahat ang kanilang pagmamahalan. At sa gabing iyon, pinanghawakan nila ang pangako na magpapatuloy silang lumaban hanggang sa huli. Makalipas ang lahat ng unos, unti-unting natutong tanggapin ng tao ang pagmamahalan nina Bernard at Gleydel. Hindi man nawala ang mga mapanuring mata, mas marami na ang nagsimulang humanga sa kanilang katapangan. Para sa iba, ang kanilang kwento ay patunay na walang imposible kung may tunay na pagmamahal. Ngunit bago pa man dumating sa ganitong yugto, kailangan pa nilang pagdaanan ang pinakamabigat na pagsubok na magpapatibay sa kanilang paninindigan isang araw. Dumating ang balitang tinanggal na si Bernard sa ilang posisyon ng kumpanya dahil sa matinding pagtutol ng ilang miyembro ng board. Ang iba'y natakot mawalan ng investors at tuluyang humiwalay sa pamumuno niya. Para sa karamihan, iyon na ang simula ng pagbagsak ng Ramos Corporation. Ngunit para kay Bernard, iyon ay pagkakataon upang ipakita na kaya niyang magsimula muli. Kung hindi nila ako kayang tanggapin bilang pinuno na may sariling paninindigan, mas mabuting magsimula ako sa simula. Hindi ko kailangan ng malaking pangalan para magtagumpay. Ang kailangan ko lang ay malinaw na prinsipyo at kasama si Gleydel, wika niya sa harap ng mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Samantala, si Gleydel ay nanatiling tahimik at matatag sa tabi niya. Hindi siya nagsalita ng kahit anong pangako o plano. Ngunit sa bawat araw na dumarating, ipinapakita niyang handa siyang samahan si Bernard saan man siya dalhin ng kanyang desisyon. Kung gugustuhin mong magsimula ulit, kasama mo ako. Hindi mahalaga kung malaki o maliit ang negosyo, basta magkasama tayo. Ang mga simpleng salitang iyon ang naging sandigan ni Bernard sa kanyang panghihina. Dumating ang pagkakataon na nagpasya si Bernard na magtayo ng bagong negosyo. Isang kumpanyang magsisimula sa maliit na kapital. Ngunit ang layunin ay magbigay ng oportunidad sa mga ordinaryong tao. Hindi ito kasing granding proyekto ng Ramos Corporation. Ngunit malinaw ang hangarin. Gawing pantay ang pagkakataon sa lahat, mayaman man o mahirap. Dito niya ipinakita sa lahat na ang inspirasyon niya ay ang buhay ni Gleydel at ng kanyang ama, si Mang Ricardo. Natuto akong makita ang halaga ng bawat tao, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa dignidad at sipag. At dito ko ibabase ang aking bagong kumpanya, mariin niyang pahayag. Sa mga panahong ito, mas naging malapit si Mang Ricardo kay Bernard. Sa umpisa, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Ngunit nang makita niyang seryoso ang binata, unti-unti siyang nagtiwala. Madalas silang mag-usap habang nagkakape sa harap ng bahay at dito niya naintindihan na si Bernard ay hindi lamang isang mayamang lalaki, kundi isang anak na handang isakripisyo ang lahat para sa pagmamahal. Kung kaya mong mahalin at ingatan ang anak ko sa kabila ng lahat, doon ko masasabi na karapat-dapat ka, sabi ni Mang Ricardo sa kanya isang gabi. Hindi nagtagal, ipinahayag ni Bernard sa publiko ang kanyang tunay na intensyon kay Gleydel. Sa isang simpleng pagtitipon sa baryo, harap-harapan niyang sinabi sa lahat, marami na akong kayamanang hinawakan, marami na akong tagumpay na naranasan, pero lahat ng iyon ay walang halaga kung wala si Gleydel sa tabi ko. Kaya sa harap ng lahat, nais kong tanungin siya, handa ka ba Gleydel na maging kasama ko habang buhay? Naluha si Gleydel sa harap ng maraming tao. Hindi niya inasahan na sa gitna ng kanilang baryo, kung saan nagsimula ang lahat, doon siya tatanungin ng pinakamahalagang tanong. Sa gitna ng kanyang mga luha, buong puso niyang sinagot, "Oo Bernard, kahit saan, kahit kailan, ikaw ang pipiliin ko." Nagpalakpakan ang mga tao, ang ilan ay natuwa at ang ilan ay hindi pa rin kumbinsido. Ngunit sa gabing iyon, malinaw na ang kanilang pagmamahalan ay dumating na sa sukdulan. Hindi na ito basta kwento ng dalawang pusong nagtagpo, kundi kwento ng dalawang taong pinili ang isa't isa sa kabila ng lahat ng balakid.
Ilang buwan ang lumipas, sinimula na nilang planuhin ang kasal. Hindi ito marangya gaya ng karaniwang nakikita sa mayayamang pamilya, ngunit pinili nilang gawin itong payak at bukas para sa lahat. Ang baryo ang nagsilbing sentro ng kanilang selebrasyon, at bawat tao, mayaman man o mahirap, ay inimbitahan. Sa araw ng kasal, dumating si Bernard sa simpleng simbahan, nakasuot ng maayos, ngunit hindi labis na magarbo, habang si Gladel ay nakasuot ng puting bestida na gawa lamang ng isang lokal na mananahi. Ngunit sa kabila ng pagiging payak, ang lahat ay nagningning dahil sa kanilang ngiti at pag-ibig na totoo. Sa harap ng altar, sabay nilang binigkas ang kanilang mga pangako. Ipaglalaban kita anuman ang mangyari. Ikaw ang tahanan ko kahit saan man tayo dalhin ng tadhana, sabi ni Bernard. Sagot naman ni Gladel, mamahalin kita hindi dahil sa kayamanan mo, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang pangarap ko na natupad. At doon sa harap ng lahat, opisyal nang naging mag-asawa ang dating bilyonaryo at ang anak ng tricycle driver. Isang kwento ng dalawang mundong pinagbuklod ng iisang puso. Isang kwento ng pag-ibig na nagpapatunay na walang imposible kapag ang dalawang tao ay handang lumaban. Sa huli, natutunan nilang hindi kayamanan o kapangyarihan ang sukatan ng tunay na tagumpay, kundi ang pagmamahal na walang hangganan.